Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Benji Rapuls. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Umupo siya, nag-igting ang mga ngipin, malamig ang mukha. Pagkatapos, mabangis siyang nakaramdam ng kutsilyo, kahit nasa dilim, ngunit ang talam ay malamig at nakakatakot pa rin. Nakatingin sa kanyang mabangis na mga mata, sinabi ni Fu Li sa isang apurahang boses, "Fu Mang, ano ang gagawin mo?" Alam nating lahat ang karakter ni Fu Mang, at natural tayong naniniwala sa kanya. Gayunpaman, sa mga ordinaryong panahon, kapag ang mga tao ay labis na nagugutom o nasa isang saradong espasyo sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao ay magkakaroon ng lahat ng uri ng mga guni-guni. Sa partikular, ang sitwasyong kinakaharap ng mga tao ngayon ay ang dalawang sukdulan ay umiiral sa parehong oras. Kaya, sa katunayan, kahapon, mayroon ng ilang mga alagad sa sekta na nag-ilusyon dahil dito. Ang kanilang pag-uugali ay naging kakaiba at masungit, at maging napaka-agresibo sa mga seryosong kaso. Sa oras na iyon, mayroon pa silang kaunting lakas, at ang paglilinang ng mga disipulo ay napakababa, kaya madali silang masupol. Ngunit ang problema ay ang paglilinang ni Fu Mang ay napakalakas sa mga taong ito. Kung magkakaroon din siya ng hallucinations, walang alinlang ang magpapalala ito dito. Natural lang na mag-alala sa pag-alis. Hindi nagsalita si Fu Mang. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at winalis niya ang mga taong nakahiga sa sala. Bilang pinuno ng grupong ito, na tinitingnan ang kahabag-habag na sitwasyon ng mga taong ito, malungkot na nakatikom ang mga labi ni Fu Mang. Mariin niyang ainalalayan ang kanyang katawan at tumayo mula sa lupa. Pagkatayo ko, hindi na stable ang katawan ko. Nontog ako sa poste na di kalayuan sa akin, tapos halos hindi tumayo ang katawan ko. Hahanap ako ng makakain. Ang pagkakabangga ni Fu Mang ay gumising sa maraming kapatid na natutulog na nakapikit. Sa oras na ito, siya lamang ang makapagpaliwanag. Kaya lang hindi sila gaanong natutulog kundi nakapikit. Kahit na ang pagtulog ay ang pinakamahusay na gamot upang makatipid ng enerhiya at gutom, ang unang kinakailangan ay pagtulog. Pero ang problema ngayon ay hindi sila makatulog dahil sa matinding gutom. Nang dumating ang balita tungkol kay Fu Mang, agad nilang binuksan ang kanilang mga mata. Naghahanap ng pagkain. Mga zombie lang sa labas. Ano ang makukuha ko? Kung gusto mong lumabas, pagkain ng mga zombie. Help to live cold voice but way. Paano ang mga zombie? Matutulungan ko ba si Mang na matakot sa kanila? Matigas na sabi ni Fu Mang. Fu Mang, huwag kang matapang ha. Si Bai Xiaosheng ay napakahina rin at apurahan, ang 4 na araw na gutom ay wala. Kahit sino kayang tiisin. Gayunpaman, sa nakalipas na 4 na araw, lahat ay nag-aaway sa lahat ng oras. Nakakonsumo sila ng maraming enerhiya ngunit wala silang naidagdag. Lahat ay pagod at gutom at hindi makagalaw. Gaano kalakas ang mayroon ka? Panipi. Oo, kamatayan lang. 4 na kakaiba sa oras na ito ay nag-uudyok din ng isang paraan. Tinitingnan ng lahat ng mga tao na nakatingin sa kanilang sarili. Maraming tao ang hindi makapagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nagbibigay ng payo kay Fu Mang. Mga kapatid, isang pagpapala para sa akin na makilala kayo. Ngunit ngayon ay hindi pa napagdesisyonan ang petsa ng pagbabalik ni Han 3,000. Kailangan nating patuloy na hintayin ang kanyang pagbabalik. Tayo ay labis na napagod pagkatapos ng maraming mahihirap na laban. Ngayon ay wala nang makakain, supplement. Hindi madali para sa amin na manatili dito.
Kapag nalutas na natin ang problema sa pagkain, maaari tayong magpatuloy sa paghihintay at magkaroon ng lakas upang labanan ang mga nagkukumpulang zombie leader. Natural, dapat lutasin ang mga problemang ito para sa iyo sa kritikal na oras na ito, kaya kailangan kong kumuha ng pagkain. Pagkatapos ng isa pang sulyap sa karamihan, tila siya ay gumawa ng isang mahusay na pagpapasya. Ipinapangako ko sa inyong lahat na ako ay babalik ng buhay. Ang aking buhay ay hindi katumbas ng halaga. Kung nagpatuloy ka sa ganito, mamamatay ka maya-maya, kaya huwag mo na akong akitin. Nang sabihin niya ito, tumutok siya kina Bai Xiaosheng at Fu Li sa Jiang Ho. Bilang tinatawang pinuno ng alyansa, natural na kailangang magkaroon ng sapat na paggalang si Fu Mang kay Bai Xiaosheng sa ilog at lawa, hindi pa banggitin ang damdamin ni Fu Li. Hindi siya tulad ng paborito ni Fu Mang, ngunit mas katulad ng kapatid ni Fu Mang, kahit nasa mata ni Fu Mang. Saglit na nag-alinlangan si Bai Xiaosheng at tumango, sasama ako sa iyo. Hindi, napakahina ng iyong paglilinang. 2 beses kang nagutom at nawalan ng malay kahapon. Paano ka magkakaroon ng lakas? At saka, bilang pangalawang pinuno ng alyansa, kung wala ako rito, kailangang may ulo ang mga dragon. Tumanggi si Fu Mang. Pagkatapos, sinugod niya si Fu Li at tumango. Saglit na nag-alinlangan si Fu Li at tumango. Sige, maupo ka. Huwag mo akong itaboy. Lalabas ako sa pinto sa likod. Kung maraming tao at maraming ingay, madaling makaakit ng mga zombie. Panipi, nang makitang may isang medyo mas maayos na kondisyon ang gustong bumangon ka at paalisan mo siya, kinawayan agad ni Fu Mang ang kamay niya, saka kumuha ng kutsilyo sa bewang niya at naglakad patungo sa pinto sa likod ng restaurant. Hindi nagtagal pagkalabas ni Fu Mang sa bulwagan, tumango sina Bai Xiaosheng at Fu Li. Tumayo si Fu Liqiang at tahimik na tinungo ang pinto sa likod. Gayunpaman, nang makarating ako sa pintuan sa likod, nagulat ako nang makita kong nakalock pa rin ang lock ng pinto sa likod. Paanong mukhang may lumabas? Sa pagdududa lang, bigla niyang narinig ang tunog na nagmumula sa kusina, at tinulungan si Li na sumimangot. Ngunit nang tumingin siya sa siwang ng pinto at isipin ang eksena sa kusina, natakot siya kaya hindi niya napigil ang manginig ang lahat. Takot, takot, takot. Kahit na si Yu Fu Li ay nakalabas-masok sa madugong larangan ng digmaan ng hindi mabilang na beses at nakakita ng hindi mabilang na malupit na mga painting, ang nakita niya sa siwang ng pinto ay nagpapalpitate pa rin sa kanyang puso. Sa oras na ito, pinutol ni Fu Mang ang kanyang kanang paa na pantalon, hinayla ang kanyang pantalon sa kanyang hita, at itinali ng mahigpit ang kanyang hita. Mahigpit at mahigpit, inilabas niya ang kumikinang napilak na kutsilyo. Kagat ng ngipin, nakapikit ang mga mata. Poof! Isang mapurol na ingay. Panigurado, karaniwan nang umalis si Fu Mang. Kung tutuusin, para sa kanya, maraming putol na braso at paa pagkatapos pumasok sa larangan ng digmaan. Ang nakakatakot ay ang susunod na galaw ni Fu Mang. Tiniis niya ang sakit at inilagay ang bagay sa kutsilyo sa palanggana. Tumulong na umalis upang imulat ang malalaking mata, sumuray-suray pa atras ng ilang hakbang, siya. Siya ito. Anong ginagawa nito? Baliw ba siya? Paano siya? Sa oras na ito, lumipat si Fu Mang sa silid. Pinipigilan ang matinding sakit, pinutol niya ang ilang piraso ng tela mula sa kanyang panloob na damit, pagkatapos ay itinali ang butas sa itaas ng kanyang bibig sa itaas upang pigilan ang pagdaloy ng dugo, at kumuha ng kahoy na tabla upang dahan-daang harangan ang malaking sugat. Pagkatapos, itinali niya ito ng isa pang strip ng tela at ibinaba ang kanyang mga binti ng pantalon. Kung hindi dahil sa may batik-batik na dugo sa lupa at sa pamumutla sa paalang na mukha ni Fu Mang sa mga oras na ito, hindi mangyayari ang lahat ng mga aktibidad na anti-Buddha. Pakuluan ang tubig. Ang aksyon ay ginawa ng sabay-sabay. Kahit ang matinding pananakit ng kanyang binti ay hindi nakaapekto sa maayos na gawain ni Fu Mang. Ngunit para kay Fu Li, nabigla na siya at hindi nakapagsalita. Hindi siya lumalabas para maghanap ng makakain. Kahit na siya ay mukhang isang walang ingat na tao, siya ay sumisigaw na lumabas upang maghanap ng pagkain, upang si Bai Xiaosheng at ang kanyang sarili ay labis na nag-aalala sa kanya. Kaya ayon, lumapit ako sa kanya. Gusto ko siyang tulungan noong siya ay nasa isang dilema, ngunit nalaman ko na ang tinatawag na pagkain ay matatagpuan sa ganitong paraan. Marahil, ang taong walang ingat ay hindi walang ingat.
Mas alam niya kaysa sa sino man na walang buhay na nilalang sa panlabas na kapaligiran. Kung meron man, imposibleng patayin sila, patayin pa sila pabalik, hayaan na lang maghanap ng pagkain. Ang lahat ay isang dahilan para sa kung ano ang ginawa niya sa kusina sa oras na ito. Kalokohan, kalokohan talaga. Umiling siya at namumula ang mga mata. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon at pigilan si Fu Mang. Pero alam din niya na bagamat katangahan ang ugali ni Fu Mang, ito lang ang tanging paraan para mabuhay ang mga taong ito. Kaya niyang maghintay na mamatay, ngunit paano naman ang iba? Nag-aalangan, parang halos handa na si Fu Mang. Nagmamadali siyang umatras at nagmadaling pumunta sa bulwagan. Habang nasa daan, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, para pagbalik niya sa bulwagan, nasa lugar na ang kanyang expression management. Natural na napagtanto ni Baek Xiaosheng na bagamat sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, mayroon pa ring kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Anong problema? Sumimangot si Bai Xiaosheng at mahinang nagtanong. Napakaliit ng boses. Malinaw na alam ni Bai Xiaosheng ang tamang paraan upang maiwasan ang pag-uusap sa pagitan nilang maakit ang atensyon ng ibang tao. Wala naman. Tulungan ang Layo Shok kanyang ulo, ang ilang mga nais na makipag-usap at tumigil. Ano ang nangyari? Tumulong sa iba. Ang pangunahing kakayahan ni Bai Xiaosheng na mabuhay ay ang pagmasdan ang kanyang mga salita at tingin. Kapag siya ay gumagala sa ilog, maaaring maitago niya sa iba ang kanyang mga bahagyang pagbabago, ngunit hindi niya maiiwasan ang kanyang pagiging maingat. Siya, alam din ni Fu Li na may nakitang kakaiba si Bai Xiaosheng, ngunit hindi talaga siya marunong magsalita. Kung meron ka, sabihin mo lang. Sa oras na ito, si Bai Xiaosheng ay taos-pusong kinukumbinsi siya at sinisikap niyang patahimikin ang puso ni Fu Li. Nakakuyong ngipin, tulong upang umalis ay tungkol sa upang buksan ang bibig. Sa oras na ito, biglang narinig ang isang sigaw, at pagkatapos, sa hall kahit na dumating liwanag karne halimuyak. Halika na mga kapatid, eto na ang pagkain. Sa tunog ng ilang masayang sigaw, si Fu Mang sa oras na ito na may malaking palanggana, si Xing Dingding mula sa likuran ay pumasok sa bulwagan. Sa kanyang sigaw, at halimuyak, sa lupa, maraming mahihinang tao ang lumapit sa espiritu, isa-isa o ang kanilang sariling mahirap bumangon, o sa tulong ng iba, ang kanilang mga mata ay puno ng liwanag. Ang mga salita ni Fu Li ay napigilan ng eksena. Iba sa iba, marahil ay binibigyang pansin ng iba ang sabaw, ngunit sa oras na ito ay tahimik na tinitingnan ni Fu Li ang kanyang nasugatan na binti. Parang walang nangyari, magaling siyang yumuko, inilapag ang palanggana, at saka naglatag ng isang mangkok ng sopas para sa lahat. Ilang sandali pa, lumapit si Fu Mang na may dalang dalawang mangkok ng sopas at inabot ito kina Fu Li at Bai Xiaosheng. Basta, tumulong na umalis upang kumuha ng susunod na sopas, ngunit si Xingxing lamang sa pagtingin dito, sa loob ng mahabang panahon ay hindi gumagalaw ang bibig. Saan mo nakuha? Hindi maiwasang magtanong ni Bai Xiaosheng. Nako, I have my own way. Gaya nga ng sabi ko, kapag tutulungan ko si Mang, hindi ka mamamatay sa gutom dito. Natapos si Fu Mang, at masayang bumangon para ibahagi sa iba ang sopas. Gayunpaman, maraming mga tao ang nagugutom sa mahabang panahon. Bagamat ang mga sopas na ito ay hinati sa isang bilog upang ang lahat ay magkaroon ng isang mangkok, ang sopas ay palaging sopas at mahirap kainin. Kahit matagal nang nagugutom ang mga tao ay bigla na lang silang nakakakuha ng pagkain na nauuwi sa gutom. Commander Fu, meron pa ba kayo? Oo, kami. Di nagtagal, matapos ang sabaw, maraming tao ang nagsitsip mga bibig. Halatang may gusto pa silang isa-isa. Hindi ko alam kung may makukuha pa ako ngayon sa komandante pwede, basta matulungan kita sa pagkuha ng pagkain, kahit mamatay ako, di bale. Oo, Commander Fu, kahit wala akong gaanong kakayahan, makakalabas ako mamaya. Kaya kung maging kumpay ng kanyan basta't matulungan kitang makakuha ng pagkain at mailigtas ang mga kapatid. Maraming tao ang tumitingin sa Fu Mang sabik. Matapos mabawi ang isang maliit na espiritu, sila ay sabik na subukan ng hindi alam ang pinagmulan ng pagkain. Lumakas ang ngiti ni Fu Mang sa kanyang mukha, at saglit siyang natahimik. Kahit kanina pa niya pinipilit, pinagpapawisan pa rin siya sa kanyang damit dahil sa matinding pananakit ng kanyang binti. Sabik na tumigil si Fu Li, ngunit hindi niya alam kung paano ibubuka ang kanyang bibig,
lalo pa kung paano hikayatin ang grupong ito ng mga taong handang lumipat. Sa oras na ito, kinagat ni Fu Mang ang kanyang mga ngipin, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, "Sige, mga kapatid, hindi sapat ang pagkain. Kukuha pa kita. Gayunpaman, walang espesyal. Manatili kung nasaan ka at huwag gumalaw. Hintayin mo ako." With that, Fu Mang bit his teeth at pumasok sa back hall. Sa oras na ito, si Aaron, na 2 araw nang nakoma, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.